gumawa ng mga infographics at videos na naglalarawan ng mga panganib sa kapaligiran at mga hakbang na maaaring gawin ng bawat isa upang makatulong. Gumawa ng mga survey upang malaman ang epekto ng kampanya sa kamalayan ng mga tao at ang kanilang mga gawi. I-monitor ang mga pagbabago sa lokal na kapaligiran at kalusugan ng komunidad sa mga susunod na buwan. Una, ipaalam sa publiko ang mga panganib sa kapaligiran na nagdudulot ng problema sa kalusugan ng tao. Pangalawa, hikayatin ng mga tao na mag-adapt ng sustainable na gamit sa kanilang araw-araw na buhay. Pangatlo, suportahan ang mga lokal na proyekto na naglalayong protektahan ang kalikasan at kalusugan ng komunidad. Mga seminar at workshop. Magdaos ng mga seminar tungkol sa mga isyu sa kapaligiran tulad ng polusyon at climate change at ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Una, clean up drive. Mag-organisa ng mga clean up drive sa mga lokal na komunidad upang linisin ang mga basurang nagdudulot ng panganib sa kalikasan at sa kalusugan ng mga tao. Pangalawa, gumawa ng tree planting activities. Magtanim ng mga puno sa pampublikong lugar upang makatulong sa pag-reduce ng carbon footprint at napabuti ang kalidad ng hangin. Ang kalusugan ng tao, kalikasan ng bansa, sama-sama para sa ligtas na kinabukasan. Ang kalusugan ng bawat Pilipino ay nakasalalay sa kalusugan ng ating kapaligiran. Isang malusog na bansa ay may malusog na mamamayan at isang malusog na kapaligiran ang pundasyon ng isang malusog na bansa. Sama-sama tayong gumawa ng mga hakbang tungo sa isang ligtas at masaganang kinabukasan para sa lahat. Ano ba? Wala akong kaya! Ano ba? Ganito na lang. Bigyan ko kayo pera. Ano ba picture tayo? Picture tayo. 1, 2, 3. Hashtag feeling blessed. Every picture, every post, and every hashtag has a story behind it. Think before you like. Think before you click. Ating tahanan. Alagaan natin ito para sa ating kalusugan. Bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Magsimula tayo sa ating mga tahanan.